Wala pa naman daw nakikitang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin sa mga pamilihan po sa ngayon sa programang ito. Sinabi ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Cua na alam niyang nakikiusap na ang gobyerno sa mga manufacturer na huwag na munang magkaroon ng taas presyo. Pero ibang usapan daw ang epekto ng dagdag singil sa petrolyo sa mga distributor at logistics company. Lalo't sila ang gumagamit ng langis sa delivery ng mga produkto. Kaya naman hindi raw malabong magtaas ng presyo ang ilang produkto sa iba pang pamilihan kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Distributors, logistics, now these will, siguradong magtataas sila, gagalaw ang presyo nila, cost nila, at ang charge nila, no, sa mga manufacturers, which of course will redound to increase din siguro in prices of goods in the supermarket. So how much? It's a management decision. If they have enough stock, they need not increase or not immediately at least, no, para kainin muna nila yung, market share ng kalaban. Yan nga po ang tining ni Stephen Cua, President ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Handa naman daw po ang DOLE na mag-abot ng suporta para sa mga OFW na babalik po sa bansa mula po sa Middle East sa gitna ng sigalot sa rehiyon. Sa programang ito, sinabi po ni DOLE spokesperson Leonard Constantine Serrano na may nakahandang mga programa ang ahensya para po sa mga OFW na naghahanap ng oportunidad na makapagtrabaho o kaya'y magnegosyo pagka-uwi ng bansa. Pwede rin daw na i-refer ng DOLE ang mga OFW sa mga ahensya na sumusuporta sa pagnenegosyo o kaya'y pagpapaunlad ng microenterprise. Bukas din daw ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program sa mga OFW. Meron naman po tayong livelihood program, ang DOLE Integrated Livelihood Program na maaring magbigay po ng livelihood packages sa ating mga affected OFWs. Meron po tayong Emergency Employment Program o agarang pagbibigay ng temporary work. Ito po yung ating TUPAD program na tumatagal po from 10 to 90 days. Maaari rin po nating maibigay ito sa mga affected OFWs. Yan nga po ang tining ni DOLE spokesperson Leonard Constantine Serrano. Higit 1 milyong kabahayan naman sa mga liblib na lugar ang nanganganib na makaranas ng mas mahabang brownout. Sa gitna po yan ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Climate Smart Ventures, maaaring umabot po ng hanggang 16 na oras ang pagkawala ng kuryente sa ibang lugar. Kung tatagal pa nga ang sigalot sa Middle East, umaasa raw kasi ang mga liblib na komunidad sa diesel power plants. Kung hindi raw mareresolba agad ang krisis, posibleng masimot ang Universal Charge for Missionary Electrification o UCME na siyang nagpopondo sa fuel subsidy sa malalayong komunidad. Kung patuloy naman daw ang taas presyo ng petrolyo, posibleng tumaas nga ang UCMC o UCME na kinokolekta mula sa on-grid consumers. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.